Ito yung bear type niya, oh. Ganyan yung itsura. Alam nyo, ang luwag din talaga kapag walang divider yung bahay. Para sa isang pamilya na nakatira ka sa isang light material, hindi naman po talaga hamak na maganda itong bahay na ito't malaki. Diba? Imagine nyo, may CR ka na, nakatiles na, pinturado na, maayos yung bahay, tapos ganyan po sa kalapad, eh, ewan ko lang. So, ang mga tao din kasi, talagang mapupunta dito sa pabahay ng gobyerno, hindi sila nagrereklamo sa bahay. Ang nagiging reklamo lang po talaga nila, yung nagiging buhay nila sa mga relocation site. Kasi nga, walang hanap buhay, walang source na magiging kabuhayan, no? Yung iba man meron man, so kailangan mo talagang lumuwas ng Manila at mag-stay doon kasi ng lingguhan o depende sa iyo. Dahil kapag ka nag-uwian ka, eh baka mamulubi ka sa pamasahe. Kada nga po no, ayun yung isang problem. Kaya kung bakit kung minsan uh, ayaw nila sa pabahay, no, doon sa mga nalilipatan nila. Kasi nga yung pinoproblema, hindi yung hitsura ng bahay, hindi yung laki ng bahay, kundi yung nagiging hanap buhay sa pabahay ng gobyerno. Ayun yung problem talaga. So hindi tayo makakadaan dito kasi may music banda doon. Dito tayo iikot. So ito 97 na. O nga 97 na to. Halos tama-tama. Dito na tayo. Ito na yun kasi yung bakanting, ito 84 to eh. Tapos ayun 85 oh. So ito po 84, single attached lang to, wala na siyang lang kasi alam ko dito sa bakanting lote na to, sana gawin talagang school, no? Para sa mga residente dito, ganyang kalapad, kalawak yung pabahay ng gobyerno. So ayan, no? Ganyan po siya kalapad. So ayun, ngayon ko din lang napansin, no? Halos kumpleto na. May mga kable na, yung mga poste ng kuryente, tapos may mga transformer na, 1, 2, 3. So, sooner or later, English yun, magkakaroon na ho talaga silang kuryente. Hindi na kailangan nilang mag-submitter o makakabit doon sa iba. Parang gusto kong dumaan dito kasi parang first time ko makakita dito sa Naik View na malinis itong ganitong lugar. So karamihan katulad nun, no, napakadamo at napakahirap daanan. So ito, malinis. Kaya nakakatuwa. Ayan, no. So 97, ito yung lugar. So ito yung mga para sa tubig yan. So kailangan na lang, Susana, meron na talagang parang water line o pipe dito sa gilid na to para saan man manggagaling yung magiging water supply para sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite, lalong-lalo dito sa Naik View. Madali na lang. So yun, may transformer na din. Kunti na lang, kunting tiis na lang mga kapatid. Magkakaroon na kayong kuryente galing sa Meralco. So may poste na rin kayo. Ba't kaya hindi na-work out to? Ito, katulad to pag-usapan natin, no? So tapos na. Natapos na siya, kaso nga lang wala naging kuryente. Dahil kailangan ng poste, yan, kailangan ng poste. So kailangan mong butasin uli yan, kailangan mong gumawa ng sirain itong semento na to para magkaroon ng daan para sa poste, no? Para sa kuryente sa Meralco. Ayun yung isang medyo parang awkward para sa akin, katulad din isa din, ganun din. Bakit hindi isabay ng isahan na lang? Kasi alam na naman na ganun kailangan talaga ng poste, no? Siguro alam naman yun ng architect at saka sa layout plan ng mga engineer. Na magkakaroon talaga ng poste in between dito sa lugar na to, di ba? Katulad yan. So, para isahan na lang, diretsuhan na.
Magandang hapon. Hello. Shoutout sa mga Delio TV. Yeah, sige. Shoutout doon sa mga shoutout doon sa mga ano. Delio TV, Delio TV. Ayan. Oh. Saan kayo galing? Ba't mga basa kayo? Ganun ba? Pwede bang maligo dyan? Ayos ah. Malapit na sa amin. Parang mapupuno ata dyan. Oh. Saan kayo galing? Delio TV. Saan kayo galing bago kayo napunta rito? Bacor. Sa may sapote? Molino. Sa Sinig. Doon kayo sa kabila, no? Sa may tawag to, yung ano ba tawag doon sa lugar nyo? Compost ano ba yun? Sa may Sinigula sa composta, oo. Ang hirap, sige, salamat sa inyo. Sige, shoutout doon sa mga taga Bacoor. Sige. Sige. So, ayun, yung isang napupuna ko lang. So, gawa na, kailangan mong kailangan mo uling sirain yung ayos na kasi kailangan mag-denopos eh. Bakit? Nung gagawin pa lang, bakit hindi naman tayo kagad ng poste? No, parang hindi mo na kailangan sirain semento. Ewan ko, wala na. So, na-curious lang ako. So, parang yun lang isa sa hindi ko rin mag-gets. So, kailangan bang tapusin muna lahat yung mga na may tayong bahay saka maglalagay ng mga poste ng Meralco? Ganun ba yun? Well, sila nakakaalam. Pero sa akin, nagtatanong lang. Kasi, ginawa na, tapos ayusin mo pa ulit, paano na? Di sayang. Doble-doble. Parang naikot na rin natin. Hindi tayo pinagpapaisa. Si Mahin, magandang hapon. Hello, kumusta? Taga saan kayo? Bago kayo nalipat dito, saan kayo galing? Sa Molino? Manila. Kailan kayo nalipat dito? Mga bago kayong nalipat dito. Sige. Ganun ba? Sige, salamat. Shout out kila ate. Congrats po. So, ayan, tawag dito. Ayun yung isa lang sa ano ko. So, siguro yung diskarte, no? Yung plan. Kailangan tapusin mo na lahat ng bahay sa maggawa ng poste ng Meralco. Well, ganun talaga. Wala tayong magagawa doon dahil ganun talaga ang gagawin. So dito, ayun, nakaikot na aparan dito na sa kabila. So, parang patapos na tayo kasi nakapunta na rin tayo dito. Ayun, 104. Okay, so yun. Sa kabila ng lahat. Malaki naman ang naging development na. So kung dati-rati, maraming mga bear type pa ng mga bahay dito. Ngayon, marami nang ginawa, inayos. Tapos, dati-rati walang poste ng Meralco pa. Ngayon, may poste na ng Meralco. Kaya, katulad nun, kunti na lang, magkakaroon na sila ng kuryente galing sa Meralco. Kasi sa totoo lang, kung sino may kuryente, makikikabit ka doon para magkaroon ka ng kuryente. Mabuti na lang kung yung kakabitan mo, mabait. Hindi na kailangan lakihan yung magiging bayad mo sa isang tawag dito, ano ba tawag, metro ng kuryente na makukonsume mo, no? Mabuti yung kung ganun. Kung hindi, ayun ang problema mo kasi binegosyo na ng Meralco, negosyo pa ng kinabitan mo. So yun yung mahirap, di ba? Tapos isa pa na ano dito, yung tubiya. Pero sa kabila ng lahat, makikita mo naman yung mga residente, napaka-positive din nila, no? Napaka-positive nila sa pagtira nila dito sa kabila ng mga basic na pangangailangan nila na hindi pa ganun kaayos,
di ba? So kailangan nila mag-igib ng tubig sa kung saang meron. Kailangan nilang bumili ng hose, ah, pa-connect, papunta dun sa bahay nila kung saan kailangan nilang gumastos ng pera, pambili ng materials. Maliban na lang kung libre ng developer, no? Kung nakita niyo yung mga hose na nakalinya. So yun, para magkaroon sila ng tubig direkta dun sa mga bahay nila. Tapos yung kuryente naman, kailangan nila makitap dun sa meron, kailangan nila bumili ng wire, no? Para linya papunta dun sa bahay nila. So ganun yung isa sa mga struggle na masasabi ko para dun sa mga nare-relocate dito sa mga pabahay ng gobyerno. Kung meron na sanang poste kaagad na katulad niyan at meron ng mapagkukunan o makakabitan ng Meralco, so hindi na nila kailangan maghintay pa ng taon para makakuha o magkaroon ng kuryente na manggagaling sa Meralco. At hindi na rin nila kailangan magbayad pa ng labis, no? Doon sa kinakabitan nila na kung sino yung may-aring ng kuryente, yung submeter, no, ng taon para sa mas mahal na bayad ng kuryente. Yun yung isang parang nagiging problema. So far, so good. Pero yun, sa kabila ng lahat ng mga ganong kakulangan ng konti, no? Yung mga narelocate na dito, nagpapakita pa rin sila ng mga positibo, no? Sa hamon ng buhay nila dito sa pabahay ng gobyerno. Ayun, yun lang talaga isa sa parang pinaka-main ano lang talaga nila, complain lang talaga, no? Yung hanap buhay po talaga. Ayun po talaga yung nabibigatan sila kasi wala nga naman talagang hanap buhay, no? Dito sa pabahay na malapit dito sa gobyerno. Especially dito din sa Naik kasi hindi pa ganun kaunlad, no? Yung bayan ng Naik na maraming oportunidad na maaanong trabaho. So yun yung isa. So kung meron mang trabaho, kailangan mong lumuwas ng Manila para doon magtrabaho. And then, isa din nga kasi ang mahal din ng pamasahe. So kailangan mo talaga mag-stay sa Manila din nung lingguhan para makasave ka, no? Kasi kung sasahod ka lang ng minimum at mag-uwian ka from Manila to Naik, napunta na lang sa pamasahe yung sahod mo. Wala ka nang magiging take home para sa pamilya mo. Nga ang abot mo. Okay? So ayun, yung up din natin dito sa Naik View yung 13 ma'am. Shout out sa mga bata. Maganda naman. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.